Kaugnay nga ng Peace Consciousness Month ngayong Setyembre, ADG. Kumusta naman po ang peace talks with CPP, NPA, and NDF? Yes, partner. Maayos naman actually yung exploratory talks. It's currently ongoing. Okay. No? Ang pinag-uusapan ng dalawang panig ay yung tinatawag na framework for the negotiations. Kasi ang gusto na kasi natin, partner, na maging dulo nito, of course, is a political settlement with the CPP, NPA, NDF. And dahil mula nung napirmahan yung Oslo Communique last year, very hopeful ang ating pamahalaan na magbubunga itong exploratory talks na ongoing right now. So these are just exploratory. Hindi pa siya totoong peace talks, ganun ba? Can you explain? Well, ang pinag-uusapan kasi ngayon yung framework, kumbaga, paano natin mararating yung gusto natin. Kasi dun sa Oslo Communique, nagkaroon dun ng kasunduan na there is a commitment, sort of commitment or desire for the CPP-NPA to give up the armed struggle and transform itself into a political movement. So, paano natin mararating yun? Yun ang pinag-uusapan ngayon ng bawat panig. So, positibo ba ang pamahalaan na may matutunguhan or matatapos ba ang peace negotiation sa grupo sa termino ni Pangulong Marcos Jr.? Well, partner, kami sa National Security Council, especially si National Security Advisor Eduardo Año, we are committed to the peace talks, no? Provided na they will really give up the armed struggle. Kasi yun ang pinagdidibatihan dito eh. Yes. Are they really willing to give up that the armed struggle na ibababa nila yung kanilang mga armas and babalik sila sa mainstream society? So, sa simula pa lamang, ang lagi naming sinasabi is walang mga preconditions. The CPP and NPA, NDF must not insist on conditions para magbunga ito. Like yung sinasabing ceasefire, yung sinasabing release of the quote-unquote detainees nila na nasa hawak, na nasa mga kulungan natin ngayon, at yung pagtanggal ng terrorist designation. Kailangan wala yun sa usapan. Kung talagang gusto nila na magbunga itong pag-uusap na ito, itong exploratory talks na ito, they should really commit to the armed struggle. Kasi ang mahirap kasi dito, sinasabi nila na kami nga daw sa NSC ang ayaw ng peace talks, when in fact, it's them na merong tinatawag na contradictory statements. For example, partner, nung December, yung NPA ang nagsabi na they will never give up the armed struggle. Yes. Kaya merong tinatawag silang third rectification movement. So, if the NDF says na they will give up the armed struggle, but the armed component, the NPA says na hindi, medyo magulo yata. So, ang panawagan natin sa CPP, NPA, NDF, in particular si Julie De Lima, the widow of Joe Masison, ayusin nyo yung inyong posisyon. Kasi the government is getting mixed signals also from your group. But if your group is committed to really give up the armed struggle, we are positive, partner, na magbubunga itong mga usaping ito. Sa ngayon, ADG, ano ang estado ng mga guerrilla fronts? At ano ang mga initiative ng pamahalaan, partikular ang NTF-ELCAC kaugnay nito? Napagaganda na, partner eh. A few months ago nung pinag-usapan natin ito, may 10 pa silang naiiwang guerrilla fronts. Ngayon, 7 weekend na lang. And I think the next time you interview me, we have this discussion. Sa tingin ko, 5 na lang ang maiiwan. So talagang mababa na yung kanilang numero at malapit na natin maubos yung ating mga members ng armed component ng New People's Army. Okay. Maraming salamat sa mga update mo, ADG John ng National Security Commission.